Base sa kwento ng ating sender na nagpakilala bilang Vanji, bukod di umano sa majonda na nitong dating pag-ibig dahil almost 20 years raw ang agwat ng kanilang edad at hindi may tatanggi dahil nauupaw na ang dati nitong asawa, ay madalas mabaliwala ang paghahanda nito bilang misis tuwing darating ang kanyang dating pag-ibig mula sa isang buwan nitong pagtatrabaho. Dahil sa di umano ay wala ng kakayanan ang nag-iisa nitong litid para tumayo mula sa sariling paa. Sa paglipas ng panahon, ayon sa ating sender na si Vanji, ay tinanggap na lamang nito ang katotohanan na ang pag-iisa ng kanilang hangarin tuwing sasabit ang dilim ay dahan-dahan ng lumalabo na para bang sabaw ng adobong pusit dahil nga sa expert nitong asawa. Pero ang katotohanan sa likod ng pagkawala nito ng gana ay meron palang malalim na dahilan na naging dahilan kung bakit ang dalawa ay nagkahiwalay. Itago na lang natin sa pangalang Miguel ang lalaki na muling nagbigay buhay di umano sa ating sender na si Vanji matapos itong makipaghiwalay sa majonda at nauupaw nitong asawa. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Isang licensed nurse ang ating sender na nagpakilala bilang Vanji, 54 years old. Mula sa pagkakaroon ng asawa na pangalanan na lamang nating Adora, ang pagsasama nila na umabot ng halos 20 years ay nagkaroon ng 3 bunga na isang lalaki at 2 babae. Legal ang naging pagsasama ng dalawa at mula sa pagkatapos di umano ng kanilang kasal ay hindi may tatanggi na kinarir ng mag-asawa ang paglulupak. Dahil pagkaraan lamang ng 2 buwan, nagmarka na ang pag-ibig na kanilang pinagsaluhan. Di umano ay buntis na ang ating sender. Mula sa kung saan nagtatrabaho si Vanji bilang isang company nurse, ay namit nito ang noon ay isang napapanot na company driver at iyon nga ay si Adora. Base sa kwento na ipinadala ng ating sender na si Vanji, kapag kailangan niyang lumabas mula sa company, sabihin na lamang natin na kapag meron siyang lakad bilang nurse na related sa company, si Ador bilang company driver ang madalas magmaneho para sa kanya. Dahil doon, bukod sa pagiging magkatrabaho at pagiging magkakilala, ay naging close ang dalawa na pagkaroon raw ng ilang buwan matapos di amanong kunin ni Ador ang kopya ng number ni Vanji, ay nagsimula di umano si Ador na mag-aya sa dalaga na lumabas. Dahil isang probinsyana si Vanji na nagrerenta ng matutuluyan, ay nawalan siya ng pagpipilian, kundi ang paunlakan ang anyaya ng lalaki na ang pakilala sa kanya ay binata sa kondisyong nahahalata na ang pagkapanot. Aniya ng panahon na iyon ay wala naman raw siyang nakikitang mali sa pagsama sa isang lalaki na ang edad ay kulang 20 years ang layo sa kanya. Lalo't bilang katrabaho ay wala itong ipinakitang mali o masama sa kanya at napakabuti pangaraw nito. Kwento ni Vanji ay napakamaalalahin daw ni Adora na para bang nakatagpo siya sa katauhan ni Adora ng isang legit na kuya. Pero may twist. Dahil simula ng paunlakan raw ni Vanji ang pag-anyaya ni Ador na lumabas, nang sumunod na araw daw ay meron itong pabulaklak. Dahil first time di umano ni Vanji ang maabutan ng bulaklak, simula ng isilang magkaisip at mamit niya si Ador, ay magiliw at walang pagkadismaya niya iyong tinanggap. Matapos ang ilang sunod na paglabas nila ni Manong Ador na hindi nawawalan ng pabulaklak, ay nagsabi raw si Manong na kung pwede raw ba itong manligaw sa ating bida.
At dahil wala naman di umanong nakikitang mali ang ating bida, ay pinahintulutan nito na manligaw si Manong. Kabilang ang di umano'y magpakasala, kasal agad. Magpakasal lamang daw si Banji kay Ador, ay bibigyan siya nito ng sariling bahay at gagawin siya nitong reyna. At hindi daw umano siya hayaan ni Ador na magtrabaho at tanging pag-aalaga lamang sa magiging anak nila. At syempre bilang asawa ay tanging kay Ador lamang raw ito magsisilbi. Ang mga promises at magiging papel ni Vanjie bilang kanyang asawa. Na talaga namang kahit sino yatang babae ang makarinig ng ganoong klase ng tinuran ng isang lalaki ay talagang papalakpak ang tenga. Hindi naman raw kaagad ay nagpabola ang ating bida at dahil wala namang iba na nagpaparamdam sa ating bida ng panahon na iyon na para bang simula raw ng kanyang makilala si Ador, ang kanyang beauty ay naging wa-effect na sa ibang nakakakita sa kanya. Hindi tulad nung nag-aaral pa siya, ay marami ang nakakapansin at nagpaparamdam ng pag-ibig para sa kanya. Na dahil nga sa pagiging mahirap ng kanyang pamilya, ni isa ay wala siyang pinansin at inuna ang pag-aaral para makapagtapos. Mula sa parabang butiki na na-corner ng gutom na tuko, ay sinagot ni Vanjie si Ador na kalaunan ay nakilala ni Vanjie ang pamilya ni Ador at tapura na may kasal ang dalawa. Dahil nga ilang kembot na lang ay baka hindi na abutin pa ng pagkabuhay ang ugat ng napapanot na si Ador. Bago pa maikasal ay pinag-resign na di umano ni Ador ang ating bida dahil sa oras raw na maging asawa siya nito ay hindi na magtatrabaho ang ating bida. Hindi naman napaya si Ador na tulad ng ibang mahilig mangako dahil pagkatapos ng kanilang kasal ay pinakilala at dinala di umano ni Ador ang ating bida sa isang bahay na ang sabi ni Ador ay magiging panghabang buhay nilang tuluyan. At sa katunayan pangaraw, doon nabuo ang kanilang panganay na isang lalaki. Gaya nga ng nauna ko nang nasabi, pagkaraan ng 2 buwan, nagbunga na ang kanilang naging pulot gata na para bang si edad ni Ador ay pinatunayan nitong hindi pa siya laos at hindi basehan ang pagiging upaw upang hindi makabuo. Sa unang 1 taon ng kanilang legal na pagsasama ay walang naging problema ang ating bida at kahit malayo ang kanilang bahay, sa kung saan dati silang magkatrabaho ay nagwan pa ni Ador ng paraan para lagi itong makauwi sa piling ni Vanjie kahit pamalayo at bumabaha. Lumipas pa ang araw, linggo, buwan at taon, naging 2, 3 ang kanilang naging supling at hindi nagbabago si Ador. At consistent ang lalaki sa kanyang naipangako na patuloy lamang tinutugunan ng ating bida bilang ilaw ng tahanan. Nang maging 3 ang anak ni Vanjie at Ador, ramdam na ng dalawa ang bigat ng gastusin. At sa lagay na iyon, ay wala pang nag-aaral sa kanilang mga supling. Masyado kasing napabilis ang pagmanufacture nila ng bata at nagmistula yung hagdan na meron lamang 3 baitang. Ilaw ng tahanan instinct naman ang gumana sa ating bida na para makatulong sa kanyang mister ay ginawa niyang maliit na sari-sari store ang mismong harap ng kanilang bahay. Dahil naman sa panghihinayang di umano ni Ador, ay mas pinili na lamang nito ang magbuwa na ng uwi para ang ekstrang gastos dahil kahit pa pasasakyan ng company si Ador, ay siya naman ang nagastos ng gas at kung iipunin di umano sa 1 buwan, ay malaki ang napupunta sa gas. Noong una raw ay ramdam pa raw ng ating sender na si Vanjie ang pananabik ng mister tuwing uuwi ito mula sa 1 buwan nilang hindi pagkakasama. Kumbaga, kaya pang patunayan ni Ador ang kanyang pagiging driver, sweet lover. Pero dahan-dahan ay nagiging tulad ng isang kape na lumalamig ang pananabik ng kanyang mister.
na sa una lamang nananatili ang init at kalaunan ay lumalamig. Dahil sa pagdaan ng araw, linggo, buwan at inabot ng taon, ay nasasayang na ang paghahanda nito dahil dead mo na ang kanyang beauty kahit bagong goli at humahalimuyak ang bango. Nagkaroon na raw ng marami at samot-saring dahilan si Ador at bagkos ay dinadaan-daan na lamang daw ni Ador sa panonood ng TV at tagay kapag uuwi ito sa pamilya. Ang bagay na iyon ay hindi na raw ipinagtaka ng ating bida, lalo't almost 20 years ang pagitan ng kanilang edad at sa paglipas pa raw ng linggo, buwan at taon na nagsisipag-aral na ang tatlo nilang mga anak, na iisa ang nagiging senaryo tuwing uuwi si Ador ay tinanggap na ni Banji na ubo at utot na lamang ang naputok sa kanyang mister. Pero habang nasa proseso ng pagtanggap ang ating bida, ay naisipan itong pakialaman ng cellphone ni Ador na hindi naman ito gawain. Isang beses raw kasi na umuwi si Ador ay napasobra ang tagay nito at paulit-ulit at nakakaistorbo na ang pag-ring ng cellphone ni Adora. Pero nang tingnan daw ito ni Banji, ay nakita nito ang pangalan ng isang babae na tumatawag. At ang mga miss call ay doon din nagmula. At noong kalikutin na ni Banji ang cellphone ng asawa na parang nangungulangot, ay nakita nito ang convo na naglalaman ng napakaraming kabulastugan, kabilang na ang kainin kita pagbalik mo. May pa-free foods pala. Kumulo ang dugo ng ating bida na dinaig pa ang inapuyan ng super kalana. At sa halip na magpaliwanag, ay tahimik na umalis ang driver's sweet lover na kahit naman raw magpaliwanag, ayon sa ating bida, ay wala nang dapat pang pag-usapan. Noong tuluyang magkahiwalay ang dalawa para maipagpatuloy ang nasimulang pagpapaaral sa tatlong anak, ang maliit nilang sari-sari store ay ginamit niya upang mag-loan sa lending company at nagtayo ng karinderya. Doon na pumasok sa eksena si Miguel na ayon sa kwento ng ating sender ay kapitbahay lamang nila. Di umano ay si Miguel lamang ang naging kapitbahay ni Vanji na kanyang naging kaklose kahit isang lalaki. Nasimula nang maging mag-asawa si Vanji at Ador ay madalas na nilang maging bisita si Miguel na noon ay nag-aaral pa ng college. Naging magkaibigan ang dalawa at maraming pagkakataon na humingi ang ating bida ng pabor kay Miguel to the point na welcome si Miguel sa kanilang bahay. Dahil nag-aaral ang tatlong anak ng ating bida na si Vanji, ay si Miguel ang naging partner niya sa negosyong karenderya. Dahil sa matagal nang magkakilala ang dalawa, kahit malayo ang pagitan ng kanilang edad, di umano yung magkasundo ang dalawa. Pero habang nasa proseso ang negosyo, ay nagsabi naman ng kanyang pag-ibig si Miguel na matagal na raw siya nitong gusto at hindi naman na raw sa ikinatutuwa ng binata. Ang paghihiwalay ni Vanji at Ador ay parang natuwa si Miguel dahil sa wakas ay dalaga na ulit si Vanji. Handa raw si Miguel na puna ng pagkukulang ng dati niyang pag-ibig at handa rin itong tanggapin ang lahat ng maririnig dahil sa pagpasok nito sa buhay ni Vanji. Naisip di umano ng ating bida na sayang naman ang kanyang alindog kung hahayaan lamang niyang dumating ang hangganan at lamunin ang lupa kung sa ikalawang pagkakataon ay hindi niya bibigyan ng tsansa ang kanyang sarili. Naging praktikal lamang raw siya at iminadong hindi niya kaya ng nag-iisa, lalo't meron siyang tatlong anak na pinaaaralan. 5 taon lamang naman raw ang pagitan ng kanilang edad at walang masama sa pag-ibig, lalo't hindi naman tutol ang tatlo niyang anak. Di umano'y iba raw talaga kapag meron kang partner na nasa kabataan pa. Bukod sa matatag, malakas pa ang tuhod.